Sa ilalim ng ibabaw ng lupa, may isang grupo ng mga sinauna at higanting nilalang na parang mga Diyos. Ang tanging bagay na pumipigil sa kanila na umakyat at sirain ang ating mga lipunan ay ang regular na sakripisyo ng tao. Napag-alaman na maraming mga lihim na laboratorio ang naitatag sa buong mundo upang isagawa ang prosesong ito. Nakahanap sila at nagsasakripisyo ng daan-daang kabataan bawat buwan upang mapasaya ang mga nilalang na ito. Sa isa sa mga laboratorio, si Engineer Steve ay nagrereklamo tungkol sa kanyang buhay may asawa kasama ang kanyang katrabaho na si Gary. Ang dalawa ay pauwi na sa kanilang mga workstation nang lapitan sila ng punong chemist ng lab na si Lynn. Nag-aalala niyang sinabi na nabigo ang isa sa katulad na lab sa Stockholm sa kanilang gawain. Nasa kanila na ngayon at sa Japanese lab ang tungkulin na tuparin ang kanilang kota ng mga sakripisyo. Bagamat nagulat sila sa balita, pinakalma nila si Lynn na hindi nila ito pababayaan. Sa ibang bahagi ng campus ng isang universidad, inihanda ni Dana ang kanyang bag para sa darating na weekend trip. Di nagtagal, sumama sa kanya ang kanyang dalawang malapit na kaibigan, sina Jules at ang kanyang kasintahan na si Kurt. Ang trio ay nagdadala ng kanilang bagahe at nagload sa isang camper van. Pagkatapos ng ilang sandali, sumama sa kanila ang iba pang miyembro ng kanilang grupo, sina Stoner Marty at transfer student Holden. Kinuha ni Court ang manibela at tinahak nila ang daan patungo sa cabin ng kanyang pinsan sa kalapit na gubat. Wala sa mga estudyanteng ito ang nakakaalam na sila ay magiging susunod na batch ng mga sakripisyo. Sa daan patungo sa cabin, dumaan ang grupo sa isang mountain tunnel na hindi nila alam ay pumasok na sila sa isang invisible one-way dome. Sa wakas, dumating sila sa kanilang destinasyon at nagsimula ang lahat na mag-unpack. Pumasok si Holden sa kanyang silid kung saan nakita niya ang isang nakakatakot na painting na naglalarawan ng isang kabayo na kinakabitan ng balat. Ito ay nagbigay sa kanya ng takot at inalis niya ang painting. Tanging upang matuklasan na ito ay nagtatago ng isang one-way mirror. Sa kabila nito ay si Dana na kasalukuyang nagbibihis sa kanyang sariling silid. Mabilis na ipinakita ni Holden ang salamin sa lahat at pinalitan ng silid kay Dana. Sa lab, pinapanood ni Steve at Gary ang mga kabataan sa pamamagitan ng mga kamera na nakatago sa buong cabin. Gumagawa sila ng huling paghahanda upang simulan ang proseso ng ritual na sakripisyo. Samantala, sinimulan ng mga kabataan ng isang party sa pamamagitan ng pagkuha ng alak at pagpapatugtog ng musika. Naglaro sila ng truth or dare at ngayon ay torno na ni Darna. Nang piliin niya ang dare, biglang bumukas ang isang lihim na cellar door sa likuran nila. Habang ang natitirang grupo ay nagulat, hinamon ni Joel si Dana na pumasok sa loob. Hindi nag-aatubiling sumama si Dana at nagdala ng flashlight upang galugarin ng cellar. Nakita niya na puno ito ng mga kakaibang antigong mula sa mga dating may-ari. Di nagtagal, sumama ang natitirang grupo sa kanya at sa basement sinimulang galugarin ang mahiwagang silid. Kinuha ni Dana ang isang lumang tala-arawan mula sa malapit at mabilis na nagtipo ng grupo sa paligid niya. Lumabas na ang taala-arawan ay pag-aari ng isang taong nagngangalang Anna Patience Buckner na namuhay noong 1903 kasama ang kanyang sadistikong pamilya na pinamumunuan ng patriarka na si John Buckner. Habang binabasa ni Dana ang huling mga salita ng tala-arawan, misteryosong bumangon ng mga bangkay ng pamilya Buckner mula sa malapit na libingan. Kinagabihan, si Marty na mataas ngayon sa marijuana ay nagsabi kay Dana na may kakaibang nangyayari. Hindi niya nauunawaan kung bakit kumikilos si Jules na parang isang bobo kapag siya ay nasa paligid ni Kurt. Ibinahagi niya ang kanyang teorya na maaaring may mga puppeteer na kumukontrol sa kanila. Samantala, nagsimula ang magkasintahan na maghalikan sa gubat.
Hindi alam na may isang silid na puno ng mga kalalakihan na nanunood sa kanila. Lahat sa lab ay pinapanood habang si Jules at Kurt ay nagmamahalan sa romantikong sandaling ito. Dumating ang mga Buckner at sinaksak si Jules sa kanyang kamay gamit ang isang dagger. Si Kurt na natatakot ay tinamaan din mula sa likod. Ngunit nagawa niyang sapukin ang isa sa mga bangkay habang lumalala ang labanan. Tumakbo si Jules patungo sa kanyang kasintahan, ngunit siya ay nahatak at hinila ng isa pang zombie. Si Kurt ay nakapanood na lamang sa takot habang pinutol ng mga halimaw ang kanyang ulo gamit ang isang lagarin. Ilang sandali pagkatapos nagdasal ang mga engineer bago nila pinindot ang isang underground mechanism. Ito ay nagdrain ng dugo ni Jules sa isang pipeline sa ilalim ng lupa na sa huli ay humahantong sa isang batong libingan. Sa cabin, si Marty ay naninigarilyo ng isa pang joint upang mapaalis ang kanyang isip mula sa tinig na naririnig niya. Nagpasya rin siyang umihi sa labas, ngunit biglang lumitaw si Kurt na puno ng dugo at hinila siya pabalik sa cabin. Sinabi ni Kurt sa grupo na nawawala si Jules at kailangan nilang simula ng pagbabara sa lahat ng mga pintuan at bintana. Naguguluhan, tinanggihan ni Dana ang utos at binuksan ang pinto upang hanapin ang kanyang kaibigan. Ngunit ito ay naging masamang desisyon nang siya ay humarap sa isang nakakatakot na tanawin. Ang zombie ni John Buckner ay nakatayo sa porch at itinapon ng naputol na ulo ni Jules. Sumigaw si Dana sa takot habang ang mga lalaki ay nalak ang pinto. Sinabi ni Kurt sa kanila na ano man ang mangyari, kailangan nilang manatiling magkasama. Nang marinig ito, pinundot ni Gary ang isang buton na naglabas ng gas sa mga vent ng cabin na nagpapababa sa kakayahang umisip ng tao. Biglang nagbago ang isip ni Kurt. Sinabi niya sa grupo na dapat silang maghiwalay upang masakop ang mas maraming lupa. Matapos nito, isang zombie ang bumagsak sa harap ng pinto. Pinipilit ang grupo na maghiwalay at magtago sa kanilang mga individual na silid. Pinindot ng engineer ang isa pang buton na naglock sa lahat ng bedroom doors. Samantala, habang si Marty ay nagsasara ng bintana, aksidente niyong nahulog ang isang lampara. Tingin siya sa nabasag na lampara at nakita ang isang maliit na nakatagong kamera dito. Sa pagkabigla, hinila ni Marty ang isang mahabang cable na nakatago sa loob ng mga dingding ng kanyang silid. Napagtanto niya na tama ang kanyang hinala. May isang tao na nanonood sa kanila. Sa kasamaang palad, bago siya makapagbigay ng impormasyon sa iba, isang trahedya ang naganap. Ang bintana sa likuran niya ay biglang bumukas at ang bangkay ni John Buckner ay hinila siya palabas. Nakipaglaban si Marty ng todo upang iligtas ang kanyang buhay. Tinamaan niya ang zombie gamit ang kanyang thermos plus at nagawa niyang makuha ang distansya. Ngunit ang bangkay ay nagtalon ng dagger na tumama kay Marty sa likod. Bumagsak ang kawawang stoner sa lupa na sumisigaw ng tulong. Ngunit ang kanyang mga sigaw ay hindi narinig at hinila niya ng bangkay patungo sa isang malapit na libingan. Tulad ng dati, binuksan ng mga engineer ang pipeline at ang dugo ay na-drain sa underground stone tomb. Umuuga ang lupa habang tinatanggap ng mga Diyos ang pangalawang sakripisyo. Samantala, si Dana ay natrap at nagpanik sa kanyang silid. Siya ay lalong nag-alala habang ang isang undead ay papalapit sa kanyang bintana. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ni Holden sa pamamagitan ng pagbasag sa nag-iisang salamin sa pagitan ng kanilang mga silid. Hinila niya siya sa kanyang tabi at agad silang nagsimulang magbarakada sa mga bintana. Dito nila natagpuan ang isa pang trapdoor sa sahig. Napagtanto nilang wala nang ibang paraan palabas, kaya pareho silang tumalon dito. Sa sandaling bumagsak sila sa ilalim, nagkaroon si Dana ng isang nakakatakot na revelasyon.
narating nila ang torture room mula sa Tala, Arawan. Sinimulan ng duo na maghanap ng posibleng exit nang biglang may isang bangkay na humawak sa kanila sa pamamagitan ng trapdoor. Hinila ito pataas, ngunit nagawa ni Dana na pigilan ito sa pamamagitan ng pag-drive ng crowbar sa liig nito. Kinuha niya ang isang kutsilyo at galit na sinaksak ang undead ng ilang beses. Sa sandaling iyon, isang pinto sa pader ng torture room ang bumukas. Naghanda ang duo para sa pagdating ng mas maraming zombies, ngunit nakatanggap sila ng magandang sorpresa. Pumasok si Colt sa pinto at mabilis silang pinangunahan palabas ng torture room. Paglabas nila, tumalon sila sa kanilang camper van at kinuha ni Colt ang manibela upang makaalis sa impyerno. Biglang nagbago ang eksena at nakita natin na nabigo ang Japan sa kanilang sakripisyo sa mga Diyos. Nasa Steven at Gary na ngayon ang tungkulin na tuparin ang kota ng human sacrifice sa anumang halaga. Ang takot ng duo ay lalong tumataas nang mapansin nilang ang banay papunta sa mountain tunnel. Biglang naalala ni Gary na bukas pa ang daan at napagtanto na nagkamali siya. Tumakbo siya sa departamento ng pyrotechnics at inayos ang electronic problem sa kanyang sarili. Sa wakas, naipagpatuloy ni Gary ang operasyon at ilang sandali pagkatapos ay sumabog ang isang pagsabog sa itaas ng tunnel. Malalaking bato ang nagsimulang bumagsak at ang grupo ng mga survivor ay napilitang mabilis na ibalik ang kanilang van. Ngunit sila ay natrap na dahil ang tunnel ang tanging daan palabas ng gubat. Napagtanto nila na may isang puwang sa pagitan ng kanilang kinaroroonan at isang landas sa kabilang panig. Nag-isip si Kurt ng isang plano. Kukunin niya ang kanyang motorbike na nakakabit sa likod ng van. Nais niyang tumalon sa kabilang panig gamit ang motorsiklo at pagkatapos ay tumakbo sa pinakamalapit na bayan para humingi ng tulong. Umurong siya at nag-rev ng buo patungo sa puwang sa pagitan ng 200. Sa isang sandali, mukhang makakalusot siya sa kabilang panig. Sa kasamaang palad, bumangga siya ng diretso sa invisible force field. Agad na napatay si Kurt at itinapon sa isang malalim na trench kasama ang kanyang nasirang motorsiklo. Nagdulot ito sa dalawang natitirang kaibigan na sumigaw sa takot at nagmamadaling bumalik sa camper. Nagkaroon sila ng isang tensyonadong pag-uusap kung saan sinabi ni Dana na tama si Marty mula pa sa simula. May isang tao na nanunood at kumukontrol sa bawat galaw nila. Hindi sila makatakas maliban kung makahanap sila ng paraan upang malaman kung sino ang nasa likod nito. Sa kasamaang palad para sa kanila, isa sa mga bangkayang lumilitaw sa loob ng camper. Sinaksak nito si Holden sa lalamunan gamit ang isang matalim na rod. Pinatay siya sa lugar. Isang takot na si Dana ang sumigaw habang ang camper ay nawawala sa kontrol at bumangga sa isang malapit na lawa. Habang ang sasakyan ay lumulubog sa tubig, sinubukan ng zombie na abutin ang binti ni Dana, ngunit desperadong sinipa niya ito sa mukha hanggang sa makapag-swimming ito sa ibabaw. Sa lab, nagsimula ang lahat ng mga empleyado na magsaya kasama ang malalakas na sigaw. Lumabas na 4 na sakripisyo ang sapat upang mapasaya ang mga Diyos. Samantala, si Dana ay humihingal patungo sa pampang ng lawa at napagtanto na lahat ng kanyang mga kaibigan ay patay na. Ngunit ang kanyang pagsubok ay hindi pa tapos dahil ang zombie na umatake sa kanya sa van ay lumitaw mula sa lawa. Lumakad ito patungo kay Dana na nakahiga sa kanyang likod dahil sa pagkapagod at sinisimulang istrangulahin siya. Sa kabilang banda, si Gary ay lumapit sa demolition team at nagbiro tungkol sa halos pagkabigo ng misyon. Ngunit iginiit ng team na hindi nila natanggap ang kanilang mga utos dahil sa isang power glitch sa kanilang sistema. Maliwanag
na may isang tao na nagdulot ng problema sa mga wires na itinago nila sa kanilang peeling field. Biglang sumugod ang telepono sa control room at sinagot ni Steve ang direktor ng laboratorio. Ito ang nasa kabilang panig at may masamang balita. Lumabas na isa sa mga estudyante maliban kay Dana ay buhay pa at hindi pa natatapos ang ritual. Samantala, malapit nang masaksak si Dana, ngunit biglang bumagsak ang zombie sa likuran niya. Lumabas na ito ay gawa ni Marty na sa himala ay nakaligtas. Ang dalawa ay tumakbo at pinangunahan ni Marty sa mga libingan. Sa labis na pagkabigla ni Dana, nakita niya ang libingan ay talagang isang malaking tunnel. Nandoon din ang nahating bahagi ng isa sa mga zombies malapit. Napag-alaman na napatay ni Marty ang halimaw na humila sa kanya sa libingan. Siya rin ang nagdulot ng power glitch na pinag-usapan ng demolition team. Matapos nito, pinakita ni Marty kay Dana ang isang elevator na natagpuan niya sa ilalim ng libingan. Maliwanag na may isang tao na nagpadala ng mga zombies. Kung nais nilang makatakas, ang tanging paraan ay ang bumaba. Kaya't sumakay sila sa elevator kasama ang naputol na braso ng zombie. Pagkalipas ng ilang minuto, dinala sila ng elevator sa isang malaking network ng dungeon. Ang dalawang kaibigan ay naharap sa iba't ibang uri ng mga halimaw sa mga glass cage. Nang makita sila, biglang napagtanto ni Dana ang isang nakakatakot na katotohanan. Ang mga tao sa likod ng buong insidente ay pinilit silang pumili kung anong uri ng halimaw ang kanilang haharapin. Siya ay hindi sinasadyang pumili ng zombies at naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang mga kaibigan. Sa kabutihang palad, hindi siya sinasadyang pumili ng leprechauns. Samantala sa control room, ipinadala ni Gary ang isang security guard patungo sa elevator. Nais niyang alisin si Marty upang makumpleto ang ritual. Ilang sandali pagkatapos, bumukas ang pinto ng elevator at humarap ang security guard sa dalawang source. Sa isang stroke ng swerte, hinawakan ng braso ng zombie ang binti ng guard na nag-distract sa kanya. Gamitin ng duo ang pagkakataong ito upang alisin siya at kunin ang kanyang baril kasama ang isang malapit na dagger. Tumakas sila mula sa lugar at mabilis na nakatagpo sa isang hallway ng maraming pinto. Biglang nagsimula ang isang babae nang magsalita sa pamamagitan ng speaker system. Sinabi niya sa kanila na sumuko at pahintulutan ng kanilang mga sarili na magsakripisyo. Gayunpaman, nagtago ang mga survivor sa isa sa mga operator rooms bago nagsimula ang isang squad ng mga gwardya na magpapaputok sa kanila. Napagtanto ni Dana na mayroong control system na malapit at pinindot niya ang isang malaking pulang buton dito. Nagdulot ito ng pagbukas ng lahat ng mga pinto sa hallway. Naglabas ng isang hukbo ng mga halimaw. Agad pinatay ang buong squad ng mga gwardya ng iba't ibang mga demonyo na ngayon ay malaya ng maglibot sa laboratorio. Sa kabilang banda, si Gary, Steve at Lynn ay naglock sa kanilang mga sarili sa pangunahing control room na overridden ang kanilang mga depensa at wala ng daan palabas. Samantala, mabilis na nakalabas sina Dana at Marty mula sa operator's room at tumakas sa pamamagitan ng isang butas sa hallway. Sa control room, nagawa ng mga halimaw na buksan ang bakal na pinto. Sinubukan ni Steve na pigilan sila gamit ang kanyang machine gun. Samantala, ipinasok ni Gary ang code para sa escape hatch na papunta sa ibaba. Sa kasamaang palad para sa kanila, sumabog ang isang pagsabog sa control room na nagdulot kay Steve na maitaboy sa hangin. Isang nakakatakot na halimaw na parang isda ang lumapit sa kanya at kinakain siya nito ng buhay. Sa kabutihang palad, nagawa ni Gary na buksan ang hatch at makatakas mula sa control room sa tamang oras. Tumakbo siya sa isang madilim na hallway, ngunit hindi siya nakalayo. Nakabangga si Gary kay Dana, sinaksak siya sa dibdib gamit ang kanyang dagger. Pagkatapos nito, ibinigay sa kanya ni Marty ang baril at nagpatuloy sila pagpasok sa tunnel. Di nagtagal,
Natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa loob ng isang silid na napapalibutan ng 5 batong libingan. Dito, inihayag ng direktor ng lab ang kanyang sarili at sa wakas ay sinabi sa kanila ang katotohanan. Kung hindi sila makakagawa ng sakripisyo, ang mga Diyos na namumuno sa lupa ay muling babangon at lilikha ng kaguluhan. Sinabi niya sa kanila na ang araw ay sisikat sa loob ng 8 minuto at kung nais ni Dana na iligtas ang natitirang sangkatauhan, kailangan niyang patayin si Marty. Lubos na nabigla sa revelasyon na ito. Itinaas ni Dana ang baril sa kanyang kaibigan. Si Marty ay nakatitig lamang sa hindi makapaniwala habang napagtanto niya kung ano ang balak gawin nito. Ngunit bago makapag-trigger si Dana, isang werewolf ang sumugod mula sa mga anino at kinagat siya sa leeg. Napaatras siya dahil sa sakit na nagdulot sa kanya na mahulog malapit sa direktor. Matapos ang isang matinding laban, nahawakan ni Marty ang baril at inubos ang mga bala sa werewolf. Dahil dito, tumakbo ito palayo na umuungal at nakaligtas din si Dana. Pagkatapos, inilipat ni Marty ang kanyang atensyon sa direktor at itinulak siya sa nangangalit na lalim sa ibaba. Sa kasamaang palad, ang lahat ng mga ito ay walang kabuluhan para sa kanila dahil nabigo lamang ang ritual. Umupo ang dalawang kaibigan at nagbahagi ng isang huling sigarilyo. Nagtapos ang pelikula habang isang higanting kamay ang sumabog mula sa kailaliman at winasak ang laboratorio. Maraming salamat mga kaibigan sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta. Ngayon na lang ulit ako nakapag-recap mga kaibigan at na-miss ko kayo. Kung loloobin mga kaibigan, araw-araw ulit tayo makakapag-upload ng mga recap videos. At aasahan ko ang patuloy niyong pagtangkilik at pagsuporta. Muli, maraming salamat. Ako si Richard Belen. Goodbye.